Bagitong Senador Robin Padilla. Hindi pala bagito ito. Mag-aanim na taon na palang senador ito. Sasampu lang ba ng pamahalaan through Department of Justice nakasuhan dahil sa kanyang pagtulong sa pagtakas o pagkawala ni Senador Bato sa Senado? Kahit na merong warrant of arrest at sa tingin ng marami wala naman jurisdiksyon at kapangyarihan ng Senado na kupkupin ang isang senador kapag merong court order, arrest order, or warrant of arrest. Dahil po sa nangyaring ito, kasama si Robin Padilla na person of interest na tinitingnan ngayon ng ating pamahalaan kung ano ang posibleng kanyang pananagutan. Siya ay senador ng Republika ng Pilipinas. Siya ay dapat ay kikilala sa warrant of arrest. Pero kung totoo na siya mismo ang nag-escort sa pagtakas, problema talaga yan. Doon po sa isyo ng paglabas ng alas 2:30 ng madaling araw ni Senador Bato, na nagmamadali sila kasama mga staff, naka-jacket, naka-sombrero pa siya, sumakay doon sa kotse. Fortuner, sasakyan ni Robin Padilla. Hindi naman i-deny. Actually, inamin niya, kanya yung SUV na sinakyan palabas ng Senado. At sinasabing kasama pa doon si Robin Padilla. So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit siya ay iimbestigahan at pananagutin kapag nakakita ng sapat na basihan. Obstruction of justice na ba ito o kung ano? So, pinabalita lang po natin at binibigyan ng opinyon, maging paalaala ito sa lahat, hindi ho dapat lumalabag sa batas ang kahit sino. Hindi dahil senador siya, kaibigan niya yung senador na may warrant of arrest, kanyang tutulungan tapos baliwala na lang. Kaya tayo sa buong mundo. Sa ibang mundo, sa ibang bansa, sa buong mundo, walang senador na gumagawa ng ganyan. Na nag-i-escort pa o tumutulong para tumakas ang isang may warrant of arrest. Talagang grabing nangyayari nito. So, tingnan natin kung ano ang magagawa ng NBI at Department of Justice at PNP. Kasi combine na po ngayon. PNP, CIDG, NBI, Justice Department ang siyang may kontrol at naghahawak nito. Abangan natin kung hanggang saan ang kanilang magagawa. Pag may ebidensya, papanagutin. Kung wala naman, ay di tapos. Di ba? Ganun lang yun. Pero at large, nawawala, hindi alam kung nasaan si Bato de la Rosa ngayon. Meron kayang alam si Robin Padilla kung saan nagtatago? Okay? Sabi naman ni Robin Padilla, willing siya na humarap at hinihintay daw niya ang kaukulang investigasyon. So, na-challenge pa ngayon. Kayo dyan sa DOJ, Secretary Bida, kayo dyan sa NBI, Director Matibag, huwag kayong mag-atubili. Ang katotohanan ang kailangan mga ibabaw. Hindi pwede ang palakasan, hindi pwede ang takutan, hindi pwedeng kapag ka ang mga senador, malalaking tao at ma-influensyang tao, parang naiilang kayo. Hindi. Dapat pantay-pantay ang paghahanap ng katotohanan. Kahit sino. Paalala lang po yan. Wala namang personalan. Wala naman tayong galit kay Padilla. Siya ay senador ng Republika. Dapat siya ay maging magandang halimbawa. At kung meron siyang pananagutan sa ating mga batas, dapat kanyang panagutan yon. Di ba? Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay. Talagang itong isong ito matindi talaga. Hindi mawala-wala Kaya tuloy hindi lang apektado ang moral at ang trabaho ng ating gobyerno. Pero sana naman po ay huwag makalimutan, huwag pabayaan ang trabaho ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi po parang na-focus na lang dito sa Senado ang nangyayari, samantalang napakaraming problema ng ating bansa. Nandyan pa rin ang makahirapan, nandyan pa rin po ang maraming pangailangan. Mataas na bilihin,
mahirap yung walang trabaho, yung kanilang seguridad, yung internal, external security, problema pa rin at ekonomiya ng ating bansa. Ayun, Kaya dapat po ay tingnan mabuti yan. At yan ho ay pagtuunan ng pansin, hindi lang ng Executive Department. May division of labor sa gobyerno, pero may kanya-kanyang trabahong dapat gampanan. Kung sa Senado, puro politika, sana hindi naman madamay yung ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi hindi dapat ganoon. Dapat focus pa rin sa maraming mga issue para sa mamamayang Pilipino ang ating mga kinaukulan. Elected man o appointed o kung ano man ang kanilang estado sa gobyerno. Ako, hindi ako taga-gobyerno. Kaya malaya ko sinasabi ito dahil karapatan ko na ipaliwanag sa inyo ng mga kapwa ko Pilipino sa buong mundo, aking mga followers, subscribers at viewers, yung ating hinihintay sa kanila. Huwag tayong matakot sa kanila. Sila ang matakot sa mamamayan. Dahil ang mamamayan ang naglagay sa kanila sa pwesto, ang mamamayan ang kanilang obligasyong tulungan, ang mamamayan ay nangangailangan ng tamang serbisyo. Pero yung sobrang politika, kampihan, siraan at kung ano-ano, yan ay basura. Yan ay hindi kailangan ng mga Pilipino. Pero nangyayari. Kaya ang ating apila, maglaylo kayo sa mga personalan at pampolitika at kampihan, mag-focus sana kayo sa kung paano bigyan ng magandang buhay ang bawat Pilipino. Pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, anti-Duterte, Pilipino rin lahat. Pilipino pa rin tayo sa buong mundo. Kailangan natin hong ipakita yan. Meron lang ibang kanya-kanyang paniniwala, normal lang yon. Pero ang kahirapan, kaunlaran, at kung anumang nangyayari sa ating bansa, dapat yan po ay hinaharap. Lalo na ang kahirapan dahil marami talagang mahirap. Sa totoo lang ho, sa mahal ng mga bayarin, sa tindi ng mga obligasyon, lalo na ngayon, malapit na ang school year 2026-2027, ang dami ng gastos niyan. Mga nagpapaaral sa elementary, kolehiyo na ating mga kababayan, ang tindi niyan. Baka nakalimutan na maraming bayaring nag-overprice na. So, paalala lang lahat. Ako naman at ang aking mga channel, tayo naman po ay nagbibigay lang ng impormasyon sa palagay ko ay dapat ay kapulutan ng aral doon sa mga bukas ang kaisipan, nakakaintindi ng totoong demokrasya. Pero doon naman ho sa talagang sarado ang kaisipan, isa lang ang alam o kampihan, wala tayong magagawa doon kung gano'n ang kanilang galaw. Huwag lang kayong mamersonal at huwag kayong magbanta sa buhay ng may buhay dahil kasi yan ay kasalanan. Yan ay mayroong pananagutan. Issue lang, di ba? Walang personalan. Ang pikon, talo, di ba? Please like, share, subscribe, and follow.